Alam mo ba na may isang pagkakamali? Ang karamihan ng lalaki na akala nila tama, pero sa totoo lang, ito pa yung mas lalong nagpapa-in love sa babae. Hindi ito tungkol sa pagiging bad boy. Hindi rin ito tungkol sa panloloko. At lalong hindi ito tungkol sa pagpapanggap na walang pakialam. Ang masakit, ginagawa ito ng mababait, seryosong lalaki. Yung tipong handang mag-effort, handang umintindi, handang magmahal. At kadalasan, sila pa yung mas nasasaktan. Sa video na to, hindi kita tuturuan kung paano mang-manipulate. Hindi rin kita tuturuan ng toxic na laro. Ang ituturo ko sa'yo ay isang pagkakamali na kapag naintindihan mo, bigla mong makikita kung bakit mas nagiging emotionally attached ang babae kapag hindi mo ito ginagawa. Kung handa kang makinig bilang isang lalaking gusto ng respeto, hindi validation, ituloy mo ito. Ang pagkakamali, sobrang pagiging available. Ito yung pagkakamali, sobrang pagiging available. Hindi lang sa oras, hindi lang sa reply, kundi sa emosyon, atensyon at presensya. Kapag ginawa mong sentro ng araw mo ang babae, kahit hindi pa kayo, doon nagsisimula ang problema. Sagutin natin to ng malinaw, hindi nawawala ang attraction ng babae dahil mabait ka. Nawawala ito kapag wala ka ng sariling mundo. Kapag ramdam ng babae na kahit anong oras nandyan ka, kahit anong sabihin niya, susunod ka, kahit hindi ka irespeto, nandyan ka pa rin, unti-unti kang nagiging predictable. At kapag predictable ka, bumababa ang emotional tension. At tandaan mo too bro, ang babae, hindi nahuhulog sa comfort lang, nahuhulog sila sa contrast. Bakit ito mas nagpapa-in love kapag iniwasan mo? Kapag hindi ka sobrang available, may nangyayaring tatlong bagay sa isip ng babae. Una, nagkakaroon ng space para mag-isip siya. Kapag lagi kang nandyan, wala siyang oras mag-miss. Walang oras magtanong sa sarili niya. Bakit di siya nag-chat ngayon? Ano kayang ginagawa niya? May iba ba siyang priorities? At dito, pumapasok ang emotional investment. Hindi ka nagma-mind games. Binibigyan mo lang siya ng espasyo para maramdaman ang presensya mo kahit wala ka. Pangalawa, nakikita niyang may direksyon ang buhay mo. Ang lalaking may sariling routine, sariling goals, sariling prinsipyo, ay mas kakakitakit kaysa lalaking umiikot lang sa isang babae, hindi dahil masama magmahal, kundi dahil ang tunay na confidence ay galing sa sariling buhay, hindi sa approval ng iba. Pangatlo, mas nararamdaman niya ang value mo, ang madaling makuha, madaling ipagpalit, hindi dahil masama ang babae, kundi dahil ganun gumagana ang human nature. Kapag alam niyang hindi ka basta-basta nawawala, pero hindi rin basta-basta nandyan, mas nagiging conscious siya sa kilos niya sa'yo. Ang maling akala ng karamihan, maraming lalaki ang iniisip, kapag mas inaalagaan ko siya, mas mahuhulog siya. Kapag lagi akong nandyan, makikita niya worth ko. Pero bro, pakinggan mo to ng mabuti. Hindi mo kailangan ipakita ang worth mo sa babaeng hindi pa handang pahalagahan ito. Ang worth nararamdaman, hindi ipinipilit. Kapag pinilit mo, nagmumukha kang humihingi. At kapag humihingi ka ng atensyon, respeto ang unang nawawala. Stoic approach, control what you can control. Dito papasok ang stoicism. Hindi mo kontrolado. Feelings niya, decisions niya, kung pipiliin ka niya o hindi. Ang kontrolado mo, oras mo, reaction mo, standards mo. Kapag may consistency ka sa sarili mo, kahit mawala siya, buo ka pa rin. At ito ang nakakatakot sa babae. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi ka nawawala kahit mawala siya. Practical examples, real life. Halimbawa, hindi ka nagre-reply agad hindi dahil busy ka magpakipot, kundi dahil may ginagawa ka talaga. Hindi ka laging nag-i-initiate. Hindi dahil gusto mo siya lituhin, kundi dahil ayaw mong ikaw lang ang nag-i-effort. Hindi mo hinahabol kapag cold siya, kundi pinapanood mo kung babalik ba siya. At kapag hindi siya bumalik, hindi ka nagmamakaawa. Umalis ka ng may dignidad. At guess what? Mas madalas, bumabalik sila kapag naramdaman nilang kaya mong mawala ng buo. Ang pinakamalalim na ugat ng attraction, ang lalaking hindi humihingi ng emosyon. May isang bagay na bihirang maintindihan ng lalaki hanggang sa maranasan niya mismo ang pagkawala, ang paglamig o ang biglaang pagbabago ng babae. Hindi nawawala ang attraction ng babae dahil may mali kang sinabi o dahil kulang ka sa effort. Mas madalas, nawawala ito dahil nararamdaman niyang may hinihingi ka sa kanya emotionally
Kahit hindi mo iyon sinasabi ng direkta, ang emotional demand ay hindi laging verbal. Minsan tahimik ito. Lumalabas ito sa consistency ng messages, sa urgency ng replies, sa paraan ng pagtatanong, at sa subtle na takot na maramdaman niya kapag hindi siya nagparamdam. Kapag ang babae ay nakaramdam na siya na ang nagiging source ng emotional stability mo, unti-unti siyang napapagod. Hindi dahil masama siya, kundi dahil may bigat na inilagay sa kanya na hindi niya ginusto. Ang babae ay mas naa-attract sa lalaking hindi humihingi ng emosyon, kundi kusang nagbibigay ng presence. Malaki ang diferensya ng dalawa. Ang presence ay kalmado, grounded at buo. Ang emotional demand ay restless, anxious at laging naghahanap ng reassurance. Kapag ang lalaki ay buo sa sarili niya, may sariling routine, may direksyon ng isip, at hindi nakaangkla ang emotional state sa kilos ng babae, may nararamdaman ang babae na kakaiba. Isang klaseng katahimikan, isang pakiramdam na safe pero hindi boring. At ang kombinasyong iyon ay bihira. Hindi ka nagiging less loving kapag hindi ka humihingi ng emosyon. Sa totoo lang, mas nagiging masculine ka. Ang masculinity ay hindi pagiging dominant o pagiging cold. Ito ay emotional self-sufficiency, kakayahang mahalin ng hindi umaasa, at kakayahang umalis ng hindi wasak. Kapag naramdaman ng babae na kaya mong ngumiti, kahit hindi siya nag-reply, kaya mong ituloy ang araw mo kahit may uncertainty, at kaya mong manahimik ng hindi nagtatampo, may internal shift na nangyayari sa kanya. Nagsisimula siyang magtanong. Hindi tungkol sa iyo lang, kundi tungkol sa sarili niya. Bakit hindi siya nag-react tulad ng iba? Bakit parang buo siya kahit hindi ako nandyan? At ang tanong na yon, bro, ay simula ng emotional attachment. Ang hindi nakikitang pressure na sumisira ng attraction. Ang karamihan ng lalaki ay hindi alam na nagbibigay na pala sila ng pressure kahit wala. Silang masamang intensyon. Hindi mo kailangang mag-demand ng label or commitment para makaramdam ang babae ng pressure. Minsan sapat na ang consistency na walang boundaries, ang availability na walang limitasyon, at ang emotional openness na wala pang foundation. Kapag ang babae ay nakaramdam na kailangan kanyang i-handle ng maingat dahil baka masaktan ka, nawawala ang natural na flow. Ang attraction ay nangangailangan ng kalayaan. Hindi nito gusto ang pakiramdam na may responsibilidad kang emotional sa isang taong hindi mo pa pinipili. Kapag ang lalaki ay laging present, laging ready, laging nagbibigay ng assurance, nawawala ang contrast. Ang contrast ang nagpapagalaw ng emosyon. Ang babae ay mas nag-i-invest emotionally kapag may pagitan sa presence at absence, sa init at katahimikan, sa connection at space. Hindi ito laro. Ito ay psychological rhythm. Kapag hindi ka nagbibigay ng pressure, mas nagiging open ng babae. Kapag hindi mo hinihingi ang atensyon, mas kusa niya itong binibigay. Kapag hindi ka umaasa sa validation, mas gusto niyang i-validate ka. Ito ang irony ng attraction. Ang lakas ng lalaking hindi natataranta sa uncertainty. Ang uncertainty ang kinakatakutan ng karamihan ng lalaki. Gusto nila ng malinaw. Gusto nila ng assurance. Gusto nila ng kasiguraduhan. Pero ang hindi nila alam, ang kakayahang manatiling kalmado sa uncertainty, ang isa sa pinakamalakas na trait na pwedeng ipakita ng lalaki. Kapag may cold replies, delayed responses o emotional distance, ang karaniwang reaksyon ay magtanong, maghabol o mag-explain, pero ang lalaking hindi natitinag ng uncertainty ay bihira. At dahil bihira, malakas ang dating. Hindi ka nagiging passive, hindi ka rin nagiging detached, nanatili ka lang sa gitna. Present pero hindi desperate, available pero hindi needy, interested pero hindi invested ng lampas sa hangganan. At dito nagkakaroon ng imbalance na pabor sa'yo. Hindi dahil minamanipulate mo siya, kundi dahil ikaw ang mas stable sa emosyonal na aspeto. At ang stability ay attractive. Ang tahimik na kapangyarihan ng hindi paghahabol. May isang maling reflex ang karamihan ng lalaki kapag naramdaman nilang lumalayo ang babae. Ang instinct agad ay habulin. Magtanong, maglinaw, magpaliwanag, mag-double message. Mag-effort palalo. Sa isip ng lalaki, ito ang tamang gawin dahil communication is key. Pero ang hindi nila nakikita, sa mata ng babae, ang paghahabol ay hindi laging sign ng pagmamahal. Madalas ito ay nagmumukhang takot mawalan, at ang takot mawalan ay kabaligtaran ng confidence. Kapag hindi ka humabol, may kakaibang epekto. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam.
Ang ibig sabihin nito ay may tiwala ka sa sarili mo na kaya mong mabuhay kahit ano ang piliin niya at ang mensaheng iyon ay mas malakas kaysa kahit anong paliwanag. Kapag hindi ka naghabol, binabalik mo sa kanya ang emosyonal na responsibilidad. Hindi mo siya pinipilit magdesisyon. Hindi mo siya hinahawakan. Hinahayaan mo siyang maramdaman ang space. At sa space na yon, may dalawang pwedeng mangyari. Una, tuluyan siyang mawawala. Pangalawa, mararamdaman niya ang pagkawala mo. At kung babalik siya, hindi dahil pinilit mo kundi dahil pinili ka niya. At yan bro, ang klase ng connection na may bigat. Ang pagkakaiba ng lalaking may interest at lalaking may need, mahalagang maintindihan ang distinction na ito. Ang lalaking may interest ay kalmado, may curiosity, may presence, may boundaries. Ang lalaking may need ay restless, laging nag-a-adjust, laging takot mawala. Ang babae ay marunong makaramdam ng difference kahit hindi niya maipaliwanag. Ramdam niya kung ang atensyon mo ay galing sa choice o galing sa kakulangan. Kapag ang interest mo ay galing sa choice, malinis ang energy. Walang hinihingi, walang pressure. Kapag ang interest mo ay galing sa need, may bigat, may expectation, may takot na naka-embed sa bawat interaction. At ang babae, kahit gusto kanya sa simula, ay unti-unting umatras kapag naramdaman niyang kailangan mo siya para maging okay. Hindi dahil ayaw niya sa'yo, kundi dahil gusto niyang makaramdam ng kalayaan, hindi responsibilidad. Kung umabot ka sa puntong ito ng video, malinaw na hindi ka lang nanonood para ma-entertain. Nandito ka kasi may gusto kang maintindihan tungkol sa sarili mo, tungkol sa relasyon, tungkol sa kung paano manatiling buo. Kahit may dumating o umalis sa buhay mo, hindi lahat ng lalaki kayang tapusin ang ganitong klasing usapan. Karamihan gusto lang ng mabilis na sagot, mabilis na validation, mabilis na resulta. Pero kung nandito ka pa rin, ibig sabihin may disiplina ka. At ang disiplina ang pundasyon ng tunay na lakas. Kung may isang bahagi ng video na tumama sa'yo, i-pause mo sandali. Hindi para mag-replay agad, kundi para isipin kung saan mo pwedeng i-apply ito sa buhay mo. Sa kilos mo, sa mga desisyon mo, sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong content tungkol sa stoicism, female nature, emotional control, at tahimik na lakas ng lalaki, isubscribe mo ang channel na to. Hindi ako magpo-post araw-araw ng hype. Ang ipapakita ko ay clarity. Paulit-ulit, consistent, walang palamuti. Pwede ka ring mag-comment ng tahimik. Kung nakaabot ka hanggang dulo, hindi ko kailangan ng mahabang paliwanag. Alam na natin kung anong ibig sabihin nun. At kung may gusto kang topic na gusto mong himayin ng mas malalim, iwan mo lang sa comments. Hindi para magustuhan ng iba, kundi para sa sarili mong paglago. Tandaan mo ito bago ka umalis. Hindi mo kailangang habulin ang kahit sino, ayusin mo ang sarili mo. At ang tamang tao ang hahanap ng pwesto sa buhay mo. Tahimik lang, pero buo.